Ramdam na nga ang Pasko. Kaliwat kanan na nga ang gastos. At ngayong araw ng to ay samahan nyo kami upang mamili ng mga pangangailangan ng aming mga anak. Ibibili kasi namin sila ng kanilang mga kailangan para bukas sa kanilang Christmas party sa school. At bago nga yan ay dumaan muna kami dito sa gasoline station. At pagkatapos namin magpagas ay dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga kailangan namin. Naghanap nga kami sapatos para sa anak naming lalaki. Sira na kasi ang shoes niya at wala siyang magamit bukas sa kanilang Christmas party. Ito naman bunso naming babae ay okay pa ang rubber shoes, kaya naman hindi muna namin siya ay naibili. Sabi namin pwede pa naman ang kanyang shoes at wag na muna kami bibili dahil medyo kapos kami ngayon sa budget. Pero humirit siya na ibili daw namin siya ng una na Hello Kitty. Kaya naman siya na ang kumuha at inilagay niya sa basket. Bumili rin nga kami ng sandal para sa anak naming panganay na babae. Sandals lang daw kasi ang gagamitin niya bukas sa kanilang Christmas party. At bumili nga rin kami ng kanilang mga damit na may susuot. Sabay-sabay nga sila ng schedule ng Christmas party bukas. Kaya naman pagkatapos namin dito ay bibili kami ng kailangan para sa kanilang exchange gift. Itong anak naming bunso ay naisama pala namin to dahil nasinundo namin to sa school kanina. Hinatid namin ang kanyang kuya at siya naman ay palabas na, kaya siya ang nakasama sa aming pamimili. Siya na nga ang namili ng damit na kanyang susuotin. At pagkatapos na nga namin mamili ng mga kailangan namin para sa aming mga anak ay agad na kaming pumila dito sa counter. Kulang pa nga ang aming mga pamili dahil wala pa silang pang exchange gift. Kaya naman ay lumipat kami dito sa iMall. Dito kami maghahanap ng kanilang pangregalo para sa exchange gift. Magastos talaga ang pagsasapit ng Pasko. Mahirap naman na hindi upasamahin ang inyong mga anak sa kanilang Christmas party. Nakakaawa naman dahil minsan lang ito sa isang taon. At kailangan din nila itong ma-experience. Isa rin ito sa magpapasaya sa ating mga anak. Pero hindi naman pwedeng umatin sila na ganon-ganon na lamang. Kailangan din natin silang bilhan ng mga kailangan nila, lalo na yung mga susuotin nila. At habang nag-iikot-ikot nga kami dito sa iMall, ay nakita ng anak ko itong area ng palaruan para sa mga bata. Sabi niya ay maglaro daw muna siya, pero hindi namin siya pinayagan. Nagmamadali na din kasi kami niyan kasi lalabas na ng school ang anak naming lalaki. 1:30 kasi ng hapon ang labas niya at sa mga oras na yan ay mga 12 o'clock na. Hindi pa kami nakakapili kung ano ba talagang pang-exchange gift nila. 100 pesos kasi ang halaga ng pang-exchange gift nila. So mahirap maghanap ng items na halagang 100 pesos. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, okay lang sumobra ng 100 pesos, ang mahalaga ay mayroon silang pang-exchange gift. Dito nga pala kami napadpad sa DIY. Dito kasi marami rin namibili ng mga mura. At nag-ikot-ikot nga kami at ang napili namin ay mga tumbler. Tumbler na lang para magamit ng mga bata kung sino man ang makakakuha ng kanilang mga regalo. Mga pakinabangan nila ito sa school. Dapat nga laruan ang bibilhin namin, pero sabi ko ito na lang at wag nang laruan. At pagkatapos nga namin dito sa DIY ay dumiretso naman kami sa grocery. Bumili kasi kami ng 3 soft drinks at mga disposable na paper plate. Ibibigay din kasi ito doon sa teacher ng aming anak na babae. Isa rin ito sa kanyang ambag sa kanilang Christmas party. At pagkatapos nga namin dito ay dumaan muna kami sa Jollibee bago kami umuwi at upang sunduin ang aming anak na lalaki. At pagkasundo nga namin ay tuwang-tuwa ito dahil mayroon siyang Jollibee. Nagpaiwan nga ang kanilang mami sa school dahil magde-decorate daw sila ng kanilang classroom. At kami naman ay agad nang umuwi sa aming bahay.